Magandang gabi po sa inyo. Ang karanasan kong ito ay isang kwento ng kadiliman na magpapakilos sa inyong mga ugat. Ang kwento ng balete sa likod ng bukid. Noong baryo malalim, may isang balete na nakatayo sa likod ng bukid ni Mang Karding. Sabi ng mga matatanda, ang punong iyon ay hindi dapat nilalakaran paglubog ng araw. May mga kwento tungkol sa mga taong nawawala kapag dumaraan sila roon pagdating ng dilim. Isang gabi, nagpasya ko at ang aking kaibigan na si Jomar na maglakad papunta sa balete. Gusto naming tignan kung totoo ang mga chismis. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa kadiliman. Nang dumating kami sa puno, nakita ko ang mga ugat nito na tila mga kamay na gustong humila pababa. May mga anino akong nakita sa mga sanga. Parang mga tao na nabitin sa hangin. Bigla kong narinig ang isang tinig. Hindi malinaw pero parang may nagbubulong ng pangalan ko. Aling! Aling! Jomar biglang tumigil. Ano yon? Tanong niya, boses na nanginginig. Hindi ako sumagot. Nakita ko ang isang babae sa ilalim ng balete. Puting damit. Walang muka. Tanging dalawang itim na butas lang ang nakita ko kung saan dapat ang mga mata. Babalik na tayo, bulong ko kay Jomar. Pero huli na, nagsalita ang babaeng walang muka. Boses na gawa sa hangin at takot. Matagal na akong naghihintay dito sa lilim ng balete. Bigla kong naramdaman na hindi ako makagalaw. Parang may mga ugat ng puno ang bumabalot sa aking mga paa. Nakita ko si Jomar na unti-unting nawawala, parang natutunaw siya sa dilim. At pagkatapos, nakita ko ang aking sarili sa salamin ng aking isip. Nakita ko ang aking mga mata na puro itim, walang puti. Nakita ko ang babaeng walang mukha na gumingiti, pero hindi ko marinig ang ngiti niya. Ganun po ang nangyari. Simula noon, hindi na ako muling pumunta sa balete sa likod ng bukid ni Mang Karding. At kapag gabi, minsan naririnig ko pa rin ang bulong. Aling, bumalik ka.